po ng World Health Organization. Nasimulan na po ang pilot study sa paggamit ng rapid antigen tests para po sa border screening at serial testing sa high-risk to low-risk interzonal travel. Dito po sa Baguio, dahil kabahagi po siya ng pilot testing, lahat po ng papasok dito sa Baguio ay sasailalim sa antigen. Itong antigen po, ang gamit ay ano pa rin po, no? Yung swab, pero linalagay po siya sa makina at ang resulta ay lalabas po on or about 10 to 20 minutes. At napakamura po niya, no? Ang estimate ng Baguio, between 1,000 to 1,250 po ang singil nila. Nang sa ganon, hindi lang po mayayaman ang po pwedeng pumasok dito sa Baguio. Pag na-approve na po yan ng DOH, game changer na naman po ito, no? Dahil unang-una, ang PCR po talagang medyo may katagalan ng resulta, 1 hanggang 2 araw, minsan 3 araw pa. Yung gene expert machine po pwede pong 45 minutes, pero kakaunti lang po yung nakukuha nating cartridges, no? 5,000 po sa buong Pilipinas lamang ang nakukuha nating cartridges. Pero pag na-approve na po itong antigen na test neto, game changer po talaga because in essence, para siyang rapid testing kits, pero ang kanyang accuracy po ay hindi po malayo sa PCR testing. Kaugnay nito, kailangang isaalang-alang ang cross-border differences sa quarantine status at prevalence level ng transmission, pati ang specialized programs po ng Department of Tourism. Renotify din po ng IATF ang desisyon ng IATF Technical Working Group na may kinalaman sa paggunita sa undas sa lahat ng pribado at pampublikong mga semeteryo, memorial parks, kasama na po ang columbarium. Epektibo ito sa araw na inaprubahan ng Resolution number 72 kahapon po hanggang 15 ng Nobyembre ngayong taon. Ano ba po itong mga guidelines nito? Una, dahil nga po magsasara mga sementeryo sa panahon ng 1 linggo, ang bilang ng mga bibisita sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay ay lilimitahan sa maximum na 30% ng venue capacity. Kinakailangan magsuot ng face mask at face shields at mag-social distance. Pangalawa, lahat ng mga pribado at pampublikong mga semeteryo at memorial parks kasama na ang columbarium ay isasara sa mga bisita mula October 29 hanggang November 4, 2020. Ulitin ko po, sa buong Pilipinas, isasara po lahat ng semeteryo kasama na po mga columbarium from October 29 hanggang November 4. Ibig sabihin, pwede naman po tayo dumalaw bago po isara at matapos isara ang mga semeteryo, pero 30% nga po ang capacity, kinakailangan face mask, face shields. Provided na ang Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine tungkol sa naglilibing or burial at cremation at patuloy na paiiralin. Ibig sabihin, yung mga nagtatanim po ng bulaklak dito sa Baguio at Cordillera, ibenta po natin ang mga bulaklak natin bago po magsara ang mga sementeryo sa 29 o di naman kaya matapos ang October 4. Pwede naman po yun dahil sigurado ko marami kung hindi lahat ng Pilipino ay bibisita pa rin sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito pa po yung sa 30% na sinabi ko, hindi po mag-a-apply ang age restriction sa mga bisita sa mga nasabing lugar dahil alam naman natin na talagang yung mga seniors, pati mga bata, talaga naman pong inaalala rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung hindi ngayon sa November 1, then before October 29 or after November 4. So, buong Pilipinas, bumili pa rin po kayo ng mga bulaklak galing dito sa Baguio at sa Cordillera dahil isa po ako sa nagtanim ng bulaklak. Yellow chrysanthemum potted po. Anyway, COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Mahigit 30 million na po or 30,378 na kaso ang COVID-19 sa buong mundo. Merong mahigit sa 900,000 or 943,203 ang binawian na ng buhay dahil dito. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, pangalawang India na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa mundo
sinusundan po ng Brazil, Russia at Peru. Now, para lang po sa inyong kaalaman, no, ang Estados Unidos po ngayon, 6,669,322 ang kaso. Ang mga namatay po ay 197,554. Ang India po, pumapangalawa, 5,118,253. 83,198 po ang namatay. Ang Brazil, 4,419,000 at 83. 134,106 ang namatay. Ang Russia, 1,081,152, 18,996 ang namatay. Ang Peru, 744,400, 31,051 po ang mga namatay. Sa Pilipinas po ngayon, ang ating aktibong kaso ang total cases po natin ay 276,289. Sa numero pong ito, 63,408 ang active cases. At sa mga aktibong kaso po, 87.5% ay mild, 8.7% ay asymptomatic, 1.1% ay severe, at 2.7% ang critical. Patuloy pong dumadami ang gumagaling. Meron na po tayong 208,096 na na-report na recoveries as of September 17. Samantalang nalulungkot po kami na sabihin na meron na po tayong 4,785 na binawian ng buhay dahil po sa COVID-19. Pero percentage-wise, it remains to be 1.7% po ang ating case mortality rate. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon ang ating testing SAR, Secretary Vince Dizon. Dalawang bagay pong nais kong itanong kay Secretary Vince. Pinulaan po tayo nung sinabi ko na we have the best testing record at pinakamataas na po ang ating testing sa buong Southeast Asia. Nalampasan pa natin ang South Korea at Japan. At pangalawa po, ano po itong antigen testing at pakisabi po why this will become a game changer sa testing. At kung ano pa po mga impormasyon na po pwede niyong i-share sa ating publiko. Maraming salamat, Spokes Harry. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo kay Mayor Benji Magalong sa mga ginagawa niya dito sa Baguio. No? Makikita natin na talagang modelo itong Baguio para mapakita sa buong Pilipinas na kaya na nating i-manage ang COVID-19 at paunti-unti kaya na nating bumalik sa normal na pamumuhay, pero pamumuhay na tuloy-tuloy ang pag-iingat para hindi tayo mahawa at hindi tayo makahawa sa ating mga kababayan. At nakikita niyo po sa mga litrato kanina ni spokesperson Harry at ni Mayor Benji na dito po sa Baguio halos parang normal na ang buhay. No, marami na pong nasa labas. Ang mga tao po ay nagnenegosyo na, nagbebenta, namimili na po ang mga tao. Pero makikita din po natin ay sumusunod po sila sa ating mga health standards. Lahat po nakamask. Lahat po, wala ho akong nakitang hindi naka-face shield nung nandun tayo sa Session Road. At kahit papano po, dumidistansya sila sa isa't isa. Meron pa nga silang sistema na one-way ang lakaran. No? Yung isang parte ng kalye, papunta isang direksyon lang, yung kabila, isang direksyon din lang. Kaya nakakatuwa po at tingin ko po kung kayang gawin ng Baguio, tingin ko kayang gawin din ng iba't iba nating mga syudad sa buong Pilipinas. Doon po sa issue ng testing, no? I think fact lang naman po na sa numero ngayon, no, kahit na nung una medyo napakabagal at napakababa po ng ating pag-test, lalo na nung unang pagputok ng COVID-19 sa Pilipinas, tayo naman po ay nakahabol. At nakahabol po talaga tayo at ngayon sa Southeast Asia, tayo na ang pinakamaraming na test. Mahigit 3 milyon na at siguro pagdating ng Oktubre,
lalampas na tayo ng 4 na milyon no, pagdating ng October. Ito lang po ang pinapakita natin na seryoso po ang ating Pangulo na talagang ma-detect natin ang mga kababayan nating may sakit at ma-isolate natin sila para hindi mahawa ang kanilang mga mahal sa buhay at mapagaling natin sila. Kaya nakikita din po natin na padami ng padami ang ating mga recoveries. Pero, kailangan paigtingin pa rin natin to. Gaya ng sinabi ni spokesperson Harry, hindi ibig sabihin na napakadami na nating na-test, yun na yun. Hindi po. No? Tuloy-tuloy po. Kaya po tuloy-tuloy po ang trabaho at ang coordination ng national government, ng NTF, ng IATF, sa ating mga local government units para lalo pang paigtingin. Kaya po ngayon, nakikita nyo sa likod natin, no, napakarami po sa ating mga kababayan dito sa Baguio ang tinetest, up to 800 to 1,000 a day ang tinetest natin dito ngayon sa Baguio at sa mga karatig na munisipyo at syudad. No? Ngayon, ang maganda po, ang testing natin sa buong mundo, gumaganda ang teknolohiya. No? Bumibilis at nagmumura pa. Ang bago ngayong testing na pinag-aaralan na hopefully magkaroon na ng final guidelines ang ating Department of Health ay yung antigen test. Kahapon po, sinubukan namin ito nung kami ay pumunta ng General Santos City ni Secretary Del Lorenzana, ang ating chairman ng NDF, si Secretary Charlie Galvez, si Mayor Magalong at ako po ay sumailalim sa antigen test. At kami po lahat ay nagulat sa bilis ng resulta. No? Alam niyo naman po, ang PCR, minsan mabilis ang 24 hours, pero minsan umaabot ng 48 o 72 hours. Minsan, pagka maraming tinetest, aabot pa ng 1 linggo. Doon po kami po ay nagulat. 15 minutes lang po, inakuha na namin ang aming resulta. Ito po ay na-text sa amin, na-email, at binigyan pa po kami ng papel na certificate na pinapatunayan na kami ay negatibo sa antigen test. Kaya po sana ay magamit na natin to hindi lamang sa border crossings o sa pagbubukas ng turismo, kundi magamit din natin to sa ating mga communities. Dahil po, ang bilis ng pagtetest ay critical sa bilis ng pagtitrace, critical din sa bilis ng pag-isolate, at critical din sa bilis ng pagtitreat. So sana po ay makakuha na tayo ng guidelines sa mga susunod na araw o susunod na linggo para po talagang ma-maximize natin itong bagong teknolohiya na ito. Yun nga po, Spokes, at sa ating mga kababayan, maraming salamat po. Papunta na po dito sa atin si Mayor Benji Magalong, pero bago po siya, may isang tanong po ako kay Secretary Vince. Secretary Vince, any updates on the pool testing na pinilot po sa Makati? Pool testing po, 5 tao ang gagamit ng isang testing kit para mapababa ang presyo ng testing at mapabilis din po ang resulta. Ngayon po, alam ko, i-validate na lang ang mga resulta sa iba't ibang pilot tulad ng City of Makati at iba't ibang pang mga area sa pamumuno ng ating private sector under the leadership ni Presidential Advisor Joy Concepcion. So hintayin na lang natin. No? I think ang vina-validate na lang naman, Spokes, is kung ano ang pinakatamang size ng pool. Whether ito ba dapat ay 5, 10, yun na lang po at kung anong sitwasyon maaring gamitin itong pool testing. Pero sana po lumabas na rin po ito tulad ng paglabas ng antigen testing para po magamit na natin ng todo-todo itong mga bagong teknolohiyang ito. Final last question ko na. Ha? Nakakasunod ba ho yung ating isolation facilities doon sa pagtaas ng ating actual testing being conducted? Ang galing-galing nyo, no? From 1 laboratory, in excess of 100 laboratories na tayo, sapat ba naman po kapag lahat po sila gusto magpa-facility quarantine or malayo pang tatahakin para mabigyan ng lahat ng Pilipino ng facility quarantine facility? Sa kasalukuyan po, nakakasabay tayo. No? Lalong-lalo na sa NCR at sa Greater Metro Manila area kung saan doon marami ang mga kaso natin. In fact, ang ating occupancy ng ating mga Wihiras One centers at ang ating mga isolation hotels under Oplan Kalinga ay actually bumababa.
No, dati nung kasagsagan ng dami ng kaso sa Greater Metro Manila area, umaabot ng 80%, 85% ang occupancy ng ating Wihiras One centers at mga quarantine hotels. Pero ngayon po ay nasa 50% plus na lang, nasa 52-53% na lang. So makikita natin na kinakaya pa naman, pero ang maganda dito dahil sa efforts ng ating Kongreso at dahil sa pagpirma ng ating mahal na Pangulo sa Bayanihan 2 law, magkakaroon pa tayo ng dagdag na isolation centers at dagdag na hotels dahil nga nagkaroon na ng dagdag na budget para dito. So, right now, nakakasabay at kumpante tayo na dahil sa tulong ng Bayanihan We Recover as One law, ay kakayanin pa natin ito kahit na dumami ang ating testing o dumami ang ating mga kaso. Well, dumating na po ang ating tracing SAR, si Mayor Benjamin Magalong. Sir, I hope you don't mind, kakadating mo pa lang, pero kanina po nakita namin kung paano na po nagbubukas ang Central Business District sa Session Road at kung paano pong tapos na po ang paghahanda ng Baguio para tumanggap ng unang 200 tourists, no, galing po sa Region 1. So, ano po ang mensahe ng siyudad ng Baguio sa mga taga Region 1 at sa buong Pilipinas po bilang the summer capital of the Philippines? Maraming salamat, Spoksari. Unang-una, gusto ko lang kung ipaalam sa ating mga potential na visitors sa siyudad ng Baguio that our city is now open starting September 2. Kaya lang po, limited lang sa Region 1 dahil gusto lang po namin papag-aralan itong bagong normal pagdating po sa ating pagbubukas ng turismo. So we will experience it, we will learn from it, we will learn how to manage yung ating mga tourists. And then siguro we will start gradually in a very calibrated manner, and that's the reason why we're going to start with just 200. Pasensya na po kayo, just 200. In fact, dun ho sa ibang mga munisipyo sa Region 1 na magpa-participate din po sa ating tourism bubble, they will only start with 50 tourists a day. Pagdating po noon, unti-unti po namin dadagdagan habang natututo po kami mag-manage po ng aming mga turista. Maraming salamat ho. Mayor, as tracing SAR po, ano na pong inroads meron tayo pagdating dun sa pag-increase ng ating tracing capacity nationwide? Okay, dati-rati ho, we started at 3 months ago. By the way, before I answer that, Spoksari, gusto ko lang po pong i-correct. It's not September 2. Nabanggit ko yata September 2. September 22 yung pagbubukason namin. That would be next week, Tuesday next week. At ang bisita po namin dito is no less than the Secretary of the Department of Tourism, Secretary Bernapuyat po ang makakasama po natin dito. Dito naman po sa ating contact tracing, 3 months ago we started ang national contact tracing efficiency ratio is just 1:2. And last week, umaakyat na po yan. 3 weeks ago, nakikita po namin yung significant na progress po niyan. In fact, there are already 3 regions in the entire country na umakyat na po ng 1:11 ang kanilang contact tracing. Although we're aiming for is 1:30. For urban is 1:37. For rural is 1:30. So average po sa entire country, we're looking at 1:30. So the good news is we see a lot of improvement in the other regions. We have 3 regions that we're able to hit 1:11. At yung iba naman is nandun sila sa 1:8 and 1:7. Unfortunately for NCR, nandun pa rin po siya sa 1:5 but they started with 1:2. Dito sa CAR, mataas po rito sa CAR. I think ang average po namin rito sa CAR is 1:22. So those are the latest development po sa contact tracing. We continue to capacitate the different regions. In fact, yesterday kami nila Secretary Vince, we just came from Region 12 sa Jensan para naman asikasuhin yung sitwasyon doon, provide support to the local government units, and at the same time conduct contact tracing
training for our trainers. Last question for Mayor Bagalong po, no? Sir, yung safety.ph inaprobahan na po ng IATF bilang yung opisyal na app, no, lalo na para sa ating tracing. Ano na po yung porsyento ng paggamit ng safety.ph para sa ating tracing po? Stay safe pala. Staysafe.ph. Sorry po. Okay, about 2 weeks ago, nilaunch po natin yung Stay Safe. Nandun rin po kami nila Spokes Harry at si Secretary Vince. And at the same time, gusto lang po namin ipaalam sa inyo na may mga ibang local government units that actually came up with their own digital contact tracing application. We're not discouraging them to, to use it. In fact, we're even encouraging them if they feel that it fits their environment, gamitin lang ho nila. In fact, we're now working closely with IATF, ICT. Ito po yung magve-vet po ng iba't ibang mga digital contact tracing applications to make sure that they pass the prescribed standard po ng digital contact tracing app. And at the same time, we're now working with Stay Safe. In fact, para dun sa pag-release po ng kanilang API, para yung ibang mga digital contact tracing applications will be able to talk or kaya mag-uusap yung dalawang applications, yung Stay Safe at yung ibang mga applications. This week, ongoing po yung kanilang test. Next week, I was given a commitment that i-release na po nila yung API sa iba't ibang mga developers. Hopefully, by next week, complete na po yung donation ng system ng Stay Safe sa DICT because it will be DICT that will manage yung Stay Safe, and at the same time, it will be owned by government, and at the same time, it will be managed by government, at yung database will also be managed by DICT. Salamat, Mayor Magalong. So, simulan na po natin ang ating open forum. Tawagin ko muna si Yusek Roque, please. Yes, good afternoon. Good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Secretary Vince Dizon, and good afternoon, Mayor Magalong. First question from Virgil Lopez of GMA News Online. Ito po tanong niya, medical workers in General Santos City have called for a 2-week enhanced community quarantine in the city as several doctors and nurses there contracted COVID-19. Will the IATF consider this option? Could I ask Secretary Vince to answer that question or Mayor Magalong dahil kakagaling lang po nila sa Gensan kahapon, no? Mayor Magalong? Okay, very challenging po yung situation natin sa Gensan. Pero napag-usapan naman po kahapon that they will not declare a status of ECQ. And instead, they will maintain their current status, but they will enhance yung kanilang mga iba't ibang mga capabilities. In fact, kaya kami nandun is for to increase their testing capacity. Second is for the training of their contact tracing para tumaas naman yung kanilang contact tracing efficiency ratio. And at the same time, there was also a commitment coming from NTF na talagang tutulungan po natin sila sa pagtayas ng kanilang pag-establish ng kanilang mga isolation facilities. And tututukan po natin yung Gensan. Amazingly, the local government is on top of the situation. They are really working hard to manage yung situation. Nagkaroon lang ho ng problema dun sa isang port ho nila doon, but you know, the local authorities are really managing it very well. And we're hoping that in the next few days, we were able to craft their strategy. And hopefully, in the next few weeks, makikita na ho natin a downtrend in the number of cases. Sec Dizon? Opo, tama po si Mayor Benji. I think ang message lang natin, no, sa lahat ng mga LGUs, sa buong bansa, ang message ng National Task Force ay kapag nakaka-experience ng pagtaas ng kaso, ay wag po tayong mababahala. Dahil kung gagawin po natin at susundin po natin
ang strategy ng prevent, detect, isolate, treat, at reintegrate, sigurado po tayo na kakayanin nating mapababayan. Yan po ang naging mensahe ng National Task Force kahapon sa City of Jensan. And yan po ay dahil sa nakita po nating mangyari na. Nakita po natin yan sa Cebu, kung saan talagang sumipa ang mga kaso, pero dahil sa suporta ng national government at sa aksyon ng local government units, ay napababa po ang kaso. Nakita din po natin yan sa mga city sa NCR, sa Calabarzon, sa Central Luzon. Nakita po natin yan, pinatunayan po yan ni Mayor Benji dito sa Baguio. May panahon po nung bandang mga July, tumaas din po ang kaso ng Baguio. Pero hindi po nagpanik si Mayor Benji. Nagtiwala siya sa kanyang strategy ng early detection, fast tracing, fast contact tracing, fast testing, at dahan-dahan po bumaba ang mga kaso. So, yun nga po, magtiwala po tayo at magtulong-tulong tayo. Kaya po nating i-manage ang mga kaso. Opo. Yung second question, Secretary Roque, yes. Second question ni Virgil Lopez. France, Germany, and the United Kingdom have informed the United Nations of their rejection of China's claims in the South China Sea, citing the 2016 ruling of the Arbitral Tribunal in favor of the Philippines. What is the policy's reaction to this? Nagpapasalamat po kami sa mga bansang ito dahil hindi naman po mabubura yung panalo natin sa Arbitral Tribunal yan na nagsasabi na wala pong legal na basihan yung kiniklaim ng China na ang halos buo ng South China Sea, na ngayon ay West Philippine Sea, ay nasa ilalim ng soberenya o ng sovereign rights ng China. At wala daw pong legal na basihan yung historical claims to maritime territories. Ang huling katanungan po ni Virgil Lopez, the European Parliament is pushing for the revocation of tariff exemptions to some Philippine exports to Europe, citing the deteriorating human rights situation in the country. Is this a cause of concern? Should the Philippines be penalized for its handling of its domestic affairs? Well, alam niyo po, yung nangyayari sa European Parliament is a classic case of misinformation. Unfortunately, yung mga kalaban po ng Pilipinas, kasama na po ang CPP-NPA na kinaklasify as isang terrorist group, malakas po sila sa Europe. Sa katunayan, nandun nga po si Joe Masison, no? Yung number 1 terrorist, nakabase po sa Europe. No? So it's just a case of misinformation, at kung pag-aaralan po nila, malalaman po nila na ang kaso ni Maria Ressa is for libel. It's a case of bad journalism and bad lawyering. Sa kaso po ni hindi man lang nag-testify si Maria Ressa para depensahan ang kanyang sarili, at lumalabas po talaga na wala man lang silang fact verification, no? At ang kaso po ay sinampa ng isang pribadong individual, hindi naman po gobyerno ang nagsampa sa kanila. Pagdating naman po dito sa kaso ng ABS-CBN, malinaw naman po ang saligang batas. Ang tanging institusyon na po pwedeng magbigay ng prangkisa sa isang broadcast company ay Kongreso, hindi po sila nabigyan ng Kongreso. Wala pong pagkakaiba yan kung merong rinirequirang approval sa European Parliament at hindi binigyan ng approval ng European Parliament. Hinihikayat ko po yung ating mga kongresista, pumunta po kayo doon sa mga forum ng mga Interparliamentary Union, IPU, para makausap naman yung mga miyembro din ng European Parliament at masabihan sila kung anong katotohanan, hindi lang yung mga kasinungalingan na kinakalat ni Joe Masison sa Europa. Joyce Balancho, please. Yes, good afternoon po, Secretary Roque, and to our guests. Follow up lang po dun sa unang tanong ni Virgil on the joint note verbal ng France, Germany, and UK filed with the United Nations. Patukol nga po dito sa rejecting the China's claims over the South China Sea. Itong ganitong klaseng move or action ng ibang bansa, how will this help the Philippines in pushing for its rights in the West Philippine Sea? Well, alam niyo po, nagpapasalamat po tayo sa suporta
Pero sa arbitration po, ang ruling is the arbitral award is binding on the parties thereto. So talaga namang binding yung desisyon ng UN Tribunal for the Law of Sea sa Pilipinas at sa China. Hindi kinikilala yan ng China, pero dahil siya po ay partido sa UN Convention on the Law of the Sea, binigay po niya ang kanyang consent na isettle ang lahat ng dispute sa pamamagitan ng dispute settlement procedure na nakasaad po sa UN Convention on the Law of the Sea. All right. Secretary, on a different topic, sa fish kill po sa Manila Bay, DNR is denying that it is related to the White Sand project. Sabi po ni DENR Undersecretary Benny Antipor that they're investigating if this is a case of sabotage. Ano po reaction natin dito? At kung pananabotahe po, ano po ang dapat gawin ng gobyerno? Well, hindi ko po alam kung merong ang sabotahe, pinag-aaralan pa po yan. Pero nakapagtataka nga, bakit ang tilapia, freshwater fish, nakarating sa Manila Bay? Parang imposible naman yun, no? Dahil hindi po mabubuhay ang tilapia sa saltwater. So, ingat-ingat lang po tayo sa panahon ngayon. Desperado po ang kalaban ng gobyerno. Lahat po ginagawa para siraan si Presidente Duterte at nagpapasalamat po kami. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, nagtitiwala pa rin po ang sabayan ng Pilipino kay Presidente Duterte. Sige po. Last question na lang po for me, Secretary. The Population Commission noted that there is an increase in number of teenage pregnancies in the Philippines in 2018. Nasa higit 2,200 daw po na mga babae below 15 years old ang nanganak. And this figure continues to rise over time, sabi po ng POPCOM. And si Senator Zubiri is actually proposing to raise the age of statutory rape in the country to 16 years old from the current 12 years old. Is the President willing to support such measure, raising the age of statutory rape? And of course, your reaction to the data presented by POPCOM. Ang Presidente naman po bilang abogado, nirespeto ang jurisdiksyon at kapangyarihan ng Kongreso na bumuo ng polisiya sa pamamagitan po ng batas. Kung sa tingin po ng Kongreso na ang tamang polisiya ay itaas sa 16 ang age of minority for statutory rape purposes, rerespetuhin naman po yan ng ating ng gobyerno. Pagdating po dun sa datos na tumataas, nananawagan po tayo sa mga magulang, kinakailangan po talagang gabayan ng ating mga kabataan, ang ating mga eskwela. Alam ko po na sa mga public schools, dahil ako'y produkto ng public school, nagbibigay naman po sila ng sex education, paintingin pa po natin yan, kabahagi po ng health education, at kinakailangan po, pati po yung mga simbahan, kinakailangan po talaga mas maging aktibo sa pagbibigay pangaral sa ating mga kabataan. Thank you, Secretary. Okay, si Miss Helen ng PIA, our local media and our ever reliable head of PTV4 in the Cordilleras, will act as our PIA, sir. Philippine Information. PIA of Cordillera will act as our moderator now for the questions from the local media. Mula sa mamahayag ng Cordillera, unahin natin Jonathan Llanes of Sunstar Baguio. For Mayor Magalang and even for Secretary Harry Roque. Sir, Secretary Vince mentioned kanina one of the important elements for testing is that of having a good contact tracing procedure. TESDA has recently started yung COVID testing training. I think it started in Taguig. And here in Baguio, TESDA will soon parang start with its own training center. It's now being subjected to evaluation by TESDA. How do you look at this in terms of effective contact tracing in other parts of the region or the country, I should say? I would like to commend TESDA for taking the lead in this type of training. Gusto lang namin makita kung ano yung if they're compliant with the DOH basic training module, and at the same time yung ginawa rin ng DILG. It's just a matter of reviewing their modules and their training dynamics
And with that, we're fully in support of the efforts of TESDA. Magandang development yan. Thanks. My second question for Secretary Vince, sir. Medyo malilisan ng konti. The Philippine Basketball Association yesterday said that they finally found a home and it's now at Clark. Can we get your thoughts on this being the new home of the PBA, and would this be a template to be followed by other sporting activities in other parts of the country? Opo, unang-una po, nagpapasalamat po tayo, hindi lang ang BCDA, kundi ang buong gobyerno, sa leadership ng Philippine Basketball Association sa pamumuno ni Chairman Ricky Vargas at ng buong PBA Board. Pati lalo na si Commissioner Willie Marshall, na nagtiwala po sila sa Clark na isang property ng national government. No? Alam ko po kasi merong iba't ibang mga private sector na properties na nag-bid o nag-offer ng mag-host ng PBA bubble, pero ang napili po ng ating PBA ay isang property ng national government na ang Clark. So nagpapasalamat po tayo sa kanila. Unang-una po, alam nyo, paulit-ulit pong sinasabi ng ating IATF at ng ating NTF na kailangan na nating simulang buksan ng dahan-dahan ang ating ekonomiya. Dahil kailangan ng manumbalik ang ating mga kababayan sa trabaho, kailangan ng ating mga consumers ay lumabas na at simula na ring mamuhay, pero kailangan mag-ingat. Tingin ko po ang PBA bubble ay napakalaki ng magiging simbolo nito sa papunta natin sa new normal. Dahil alam niyo naman po, ang greatest pastime ng ating bansa, ng ating mga kababayan, ay basketball, ang PBA. Kaya malaking simbolo po ito, tulad ng ginawa nila sa mga sporting events sa US. Ang NBA ay may NBA bubble. Ito ay ginagawa sa Disney World, sa Florida. No, nandun po lahat ng mga players, doon po sila naglalaro at doon po protektado sila. Wala pong mga nanonood, ito ay lahat ay virtual. At ang importante po doon ay nakakapagbigay na po sila ng saya sa milyong-milyong mga fans. Yun din po ang gustong gawin ng PBA. At magiging modelo po talaga ito, tulad ng modelo natin dito sa Baguio, na simbolo na paunti-unti, dahan-dahan, papunta na tayo sa new normal at makakapamuhay na tayo ng normal. Pero kailangan safe pa rin. Kaya very strict ang protocols. Ipipresent na namin ito kasama ng PBA sa IATF for approval at naniniwala po tayo na talagang napakalaking step nito para sa ating bansa, para manumbalik na tayo sa dahan-dahan papunta sa new normal. Thank you, Secretary Vince, Secretary Harry, and Mayor. Back to you, Sec. Roque, please. Question from Alexis Romero of Philippine Star. Secretary, may ilan daw pong confused about dun sa Tagaytay. Tanong po nila, sino daw po ang masusunod? Si General Eliazar o si Governor Remulla? Malinaw po yan. Kung ang pinag-uusapan ay sa Cavite lamang, ang masusunod si Governor Remulla. Pero kapag pinag-uusapan yung interzonal travel, yung papunta sa Cavite galing sa ibang probinsya or sa Metro Manila, ang masusunod po ang IATF. Dahil ang IATF po, yan po ay delegated authority ng Presidente. So it is the powers of the President being exercised by the Interagency Task Force. Lahat po ng desisyon ng IATF, aprobado rin ng Presidente. At ang desisyon nga po ay kung MGCQ to MGCQ, wala pong problema, di na kinakailangan ng travel pass. Pero kung manggagaling po sa GCQ to MGCQ, kinakailangan po may travel pass pa rin. Lahat ng taga Maynila na pupunta po sa Tagaytay, lahat ng taga Batangas na pupunta po sa Tagaytay, kinakailangan pa rin po ng travel pass. Opo, yung tanong naman mula kay Manny Vargas ng DCBB, ano po ang patakaran sa depressed areas na walang sariling bakuran at CR at mga bahay? Bawal ba daw po ang maglaba, maglinis o maligo sa harap ng bahay na walang suot na face masks?
Base ito dun sa viral video daw po ng babaeng nasita sa paglalabas sa labas ng kanyang bahay. Malinaw pong rule natin. Kung nasa loob ng bahay, hindi kinakailangan mag-face mask. Pag lumabas ka, kinakailangan po ng face mask. Kahit ano pa ang ginagawa mo. Kay Trish Tirado naman tayo ng CNN Philippines, please. Hi, good afternoon, Secretary, and good afternoon, Secretary Jones and Mayor Magalong. Sir, unahin ko lang po yung doon sa naging move, yung note verbal ng France, Germany, and UK. Sir, if these countries are pursuing or aggressively pursuing or arbitral ruling, tayo po ba, will we ever follow or do this move? And sabay ko na rin, sir, what's at stake? Because I understand our foreign policy, sir, is friends to all, enemies to none. Pero sir, what's at stake if we become more assertive over rights and claims in the South China Sea, sir? Alam nyo kasi hindi naintindihan ng marami na yung decision itself is the victory. Yung pagkakaroon ng decision itself is the act of being assertive. Dahil kung hindi naman natin pinursue yung decision na yan, yung kasong yan, hindi magkakaroon ng decision. Pero sa international law po, unfortunately, wala tayong pulis na mapupuntahan para mapatupad yung decision na yan. At limited po ang ating options doon sa assumption na mga bansa ng daigdig ay voluntaryong susunod sa kanilang international obligation. Black propaganda po yan na meron pa tayong ibang dapat gawin. Yung sinasabi nila na dapat gawin sa UN General Assembly, pwede po yan, pero let's be realistic. Hindi po natin masusway ang 197 member ng UN kung ang kalaban po natin ay China, dahil alam naman po natin, limited ang ating kakayahan at sa politika, money talks. Yan po talaga, even in international relations. So, hindi rin tayo makapunta sa Security Council dahil merong veto power po ang China. So, yung mga nagsasabi na dapat maging assertive, ano pang dapat gawin? Politika lang pong ginagawa nila dito, pero sa akin po, bilang isang profesor ng international law, naging past president pa ng Asian Society of International Law, hindi na po mabubura yung decision na yan. At habang nandiyan ang decision na yan, yan po ay pruweba na wala pong legal na basihan yung ginagamit ng China para angkinin ang South China Sea or ang West Philippine Sea. So ours, sir, would be more of a balancing act in a way. Tama po ba? Malinaw po ang ating pulisiya. Talagang habang hindi natin nare-resolba itong conflicting claim to territories with China, isusulong natin yung po pwede nating isulong. Isinasantabi muna natin to dahil walang resolution to sa ngayon, pero isulong natin yung po pwedeng isulong gaya ng usaping pamumuhunan at kalakal. Mhm. Sir, doon naman po sa move ng European Union, before I go to Secretary Vince po, no, ano po magiging hakbang ng gobyerno natin to, in a way, correct this disinformation na sinasabi nga po na ginagawa ng CPP-NPA? Well, nananawagan po ako sa lahat ng ambahador. No? Double effort po kayo para namang maikalat kung anong katotohanan dyan sa Europa. Alam ko po, marami na kayong ginagawa. Pero talagang importante po na maging pangunahin, isa sa pangunahing katungkulan ninyo, ay ikalat naman ang katotohanan na buhay ang demokrasya dito sa Pilipinas. Ang karapatang pantao ay pinangangalagaan po. Lahat ng di umano'y biktima ng karahasan at paglabag ng karapatang pantao ay meron pong remedyo sang-ayon po sa lokal na batas at saligang batas ng Pilipinas. Secretary, you may answer my last question or kay Secretary Vince po. Yung dun po sa PBA bubble, yung guidelines po ba niya nasa IATF table na kailan po kaya ine-expect na mapagdesisyonan po ito? Wala pa po, kasi kakadesisyon pa lang po ng PBA sa venue. So we have a proposal already with the PBA. The bubble will be held in Clark, the hotel where the PBA players and staff and coaches will be staying in will be the Mimosa Resort in Quest Hotel, run by Philinvest Land, and the official venue for the bubble for the games will be the Angeles University Foundation
court which was also used during the Southeast Asian Games. So, yung details will be submitted this week, and we will have to await the approval of the IATF. But hopefully, since the PBA wants to start as soon as possible, they have a target date of October 9 to start the games. But of course, they have to start practicing first dahil alam niyo naman, mga 6 na buwan ding na hinto ang games at ang practices ng ating mga professional players. So, kailangan nila ng konting ilang linggo ng pagpapractice. So, pero ano po, no? Pagka ito'y lumabas na, i-announce po natin ito, lalo na pag ito'y na-approve na ng IATF. Okay, Thank si you, Helen. Yes, Secretary. yes sir. Mula naman po sa DCRH, we have Romy Gonzalez. Maraming salamat po. Sir, sa kabila ng maraming hirap na tinahak ng ating gobyerno sa paglaban sa COVID, pero marami pa rin mga sektor ang tila pinupulaan pa rin yung kakayahan ng ating gobyerno. Saan antas na ho ba tayo sa ating laban sa COVID sa ating bansa, sir? Ay, paulit-ulit ko na po sinasagot yan kasi yung mga nagsasalita naman, yan yung walang mabuting nakikita sa ginagawa ng gobyerno dahil hindi po sila makaantay ng 2022. Atat na sila mabalik sa kapangyarihan. Ang sabi ko nga, mga gahaman sa kapangyarihan. O, nasaan na ba ho tayo? Nakikita naman po natin, 1.7 ang ating case fatality rate. Uulitin ko po, kaya tayo natatakot sa pandemya, baka maraming mamatay. Nalilimitahan naman po natin ang mga numero ng taong namamatay. Ito po ang pinakamagaling na testing SARS sa buong mundo. Iisa lang laboratory, more than 100 in less than 4 or 5 months. At in fact, from one laboratory na kaunting-kaunting natitest, we now have the highest testing in the whole of Southeast Asia, beating Japan and Vietnam. Yung mga hindi magsasabi ng accomplishment yan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, talagang nang nais lang ipabagsakin ang gobyerno ni Presidente Duterte. Okay, thank you, sir. O pagdating naman sa tracing, ano pang mapupula nyo sa tracing natin? Siguro ang pagkakamali, dapat mas maaga pang naging tracing SARS si Mayor Magalong. Kaya lang, nahirapan siya ang mga taga Baguio nung una, parang hindi siya pinayagan. Pero nang pinayagan ng Baguio, kita nyo naman, nagkaroon na ng game changer talaga sa laban sa COVID-19. Enemy number 1 ng COVID-19, Mayor Benji Magalo. Number 2 ka lang, okay? So, ang number 3 enemy, yung mga pumupula po at nagbubulag-bulagan sa mga nagagawa ng gobyerno ni Presidente Duterte. Anyway, Siguro, ano lang, no? Kay Spokes, unang-una, alam nyo, itong COVID-19, kung makikita mo sa buong bansa, no? Ay buong mundo, no? Talagang hirap na hirap ang buong mundo dito, no? Kahit na yung mga sinasabing mga bansa na nung una ay maganda ang naging response, ngayong nagbubukas na ng ekonomiya, yung mga challenges na dinadaanan natin, yun din ang mga challenges nila. So, siguro, imbes na, yung kritisismo, normal naman yan, lalo na sa demokrasya, di ba? Pero, ang importante lang naman tingin ko is, dapat ang focus natin, hindi yung mag-criticize. Ang focus natin, magtulong-tulong na lang tayo. Kasi, laban natin tong lahat di ba? Hindi to laban lang ni Pangulong Duterte o ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Laban to ng bawat Pilipino. So, tulong-tulong lang, maraming challenges, kagaya ng sinabi ni Mayor Benji, sa contact tracing, malaki pa ang gusto nating i-improve. Nag-improve na tayo, pero malayo pa rin, dun sa gusto natin. Sa testing, ganun din, madami na tayong natitest, pero ang fina-focus natin ngayon, ni Mayor Benji, ni Secretary Galvez, yung mapabilis natin, yung testing natin. Kasi hindi lang yung dami ng tinitest, yung bilis ng pagtitest. Yun ang importante. Si Mayor Benji, laging paulit-ulit yan. Kailangan 24 hours, 48 hours na isolate na natin ang mga kababayan nating magkakasakit. So, ngayon may mga antigen test na, may mga bagong teknolohiya, kailangan gamitin natin yan. So, tulong-tulong pa rin ang kinakailangan talaga natin para talagang magtagumpay tayo. can I ask another question kay Mayor Magalong, please? Sir, on September 22, we'll be opening up Baguio City for tourists coming from Region 1. And you just said, limited to 200 lamang. Now, after that period, when given a chance na
up to 200. Kasi yung iba, hindi lahat may sasakyan. So are there talks regarding yung pag-open up ng mga transportations natin coming from that area going up to Baguio and vice versa, sir? Okay, gusto ko lang iklaruhin na yung pag-open natin sa September 22 and probably for the next few weeks, ito ay limited lang sa Region 1 and these will be guided tours. Wala pa ho tayo doon sa tinatawag natin na DIY tourist or do-it-yourself tourist. Later on ho, saka ho natin bubuksan pag nakita na ho natin na confident na tayo sa pag-manage ng ating mga turista. We're still, we're still trying to learn. Bago to sa atin. We've never experienced this before. So mabuti na rin na unti-unti lang, umpisan lang muna natin sa manageable level. And at the same time, when the time comes na talagang naayos na natin yung ating sistema, then saka tayo mag-expand. Okay. Thank you very much, pa. Maraming salamat. Okay, balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary. Contact tracing in Baguio daw po. From Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, contact tracing in Baguio is very effective. Ano po kaya sa tingin nyo ang dahilan? Bakit hindi maging effective ang contact tracing sa ibang locality sa bansa? At may update po ba tayo sa mga contact tracers natin? Okay, good question. First is, isa siguro sa may pwede namin pagmalaki rito sa Baguio is we have a very good team. No? We have a very dedicated team na talagang committed to really go for the 1:37. Although, meron kaming time na bumababa kami hanggang 1:16, 1:20, 1:23, pero never kaming bababa sa 1:10 o 1:5. So, yun ang aim namin. We always go for the 1:20 and we are very aggressive. Mabuti na yung maging aggressive ka, get more close contacts. There's no harm in getting more close contacts. Ang importante rito is, once na makikita naman natin sa testing kung nag-positive sila o negative. Kung negative, then cleared sila lahat. Ano? So there's no harm in being aggressive sa contact tracing. Ang latest development naman natin, I'm working closely with the WHO in terms of analyzing data. We need to have a third party, very credible, good reputation that will analyze. Otherwise, kung kami lang ang nag-generate ng data, it might be self-serving. According to the WHO latest is tumataas na ang ating contact tracing efficiency ratio. Nag-umpisa tayo sa 1:2, umakyat tayo ng 1:5. Nationwide siguro as of this date, baka umakyat na po tayo sa 1:7. Looking at the latest figures, inaayos pa namin mabuti. Kaya lang, meron naman mga na nag-stagnate pa rin. No? Tulad sa NCR, there was a big improvement, umakyat sila sa 1:10, and then after several weeks, bumaba na naman sa 1:5 or 1:6. And that is something that we are now addressing also. Sa lugar na tulad ng regions 2, Mimarop 4B, medyo mataas na, 1:11 na. Sa Cebu province, sa Region 7, dati-rati 1:3 sila, now they're 1:7. So makikita mo na slowly tumataas ang kanilang mga contact tracing efficiency ratio. The good news is with this recruitment of about 50,000 contact tracers in the next few weeks, malaking tulong po yan sa atin. Dahil, to be honest with you, pagod na rin po ang ating mga contact tracers, especially kung wala na pong relyebo. Pagod, nakakapagod ho. If you are on the operational side of contact tracing, it's very exhaustive, it's very tiring. Nakakaawa po sila. So, but nevertheless, this is a good development. Itong 50,000, I hope we will be able to fast-track everything para ma-deploy po natin kaagad sila. Okay. We go now to Melo Acuña, please. Meron pa isang question. Wala na ata. Oo nga. Okay, si Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. I'd like to pose this question to all of you here. What are the basic guidelines for media practitioners who've been tasked by their desks to do reports on tourist-oriented spots in the country? What
protocols do we need to observe? Thank you. In general, you have to always comply with the requirements of the LGUs. Alam niyo po yung IATF pass na binibigay sa mga media, that's good for Metro Manila because under the local government code, hindi po natin pwedeng ipagkait sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng sarili nilang mga quarantine restrictions. So effectively po, while you have freedom of movement in Metro Manila, kinakailangan pa rin ang mga media practitioners should comply with all quarantine procedures of LGUs. Yes, thank you very much. Secretary Hani, with the recent developments in the European Union, what impact would you see should the EU make good its vow to suspend the GSP Plus for Filipino goods going into Europe? How much would it be or it cost us in peso, in euro, or dollar terms? Would you have any idea? Wala na po kong idea. Alam ko po, talaga magiging masama yan sa ating bayan. Sa panahon ng pandemya na nagkaroon po tayo ng economic contraction na 6.5 at inaasahan na mas liliit pa rin ang ating ekonomiya dahil sa COVID-19, talaga magpapahirap pa po lalo ang planong gawin ng Europe na isuspend yung ating GSP privilege. Kung gusto po nila yan, wala po tayong magagawa. Hayaan po nating panuurin nila na lalo maghirap ang sabayan ng Pilipino. Dahil tayo naman po mga Pilipino, mahigit 300 years na po tayong naghirap sa ilalim ng isang European country. Umuulit lang naman po ang kasaysayan. Tatanggapin din po yan ng mga Pilipino, pero tayo po'y makakaahon, taas noo, kahit anong gawin ng ating mga dating colonial masters. Can we look for other potential markets for our goods, Mr. Secretary? Wala po tayong magagawa. Kung talagang gusto niyang lalong pahirapan ang bansang Pilipinas, bahala po sila at ginawa po nila yan ng 300 years, hindi lang sa Pilipinas, kundi iba't ibang lugar sa Asia at iba't ibang parte ng daigdig, kasama na rin po ang Africa. Yeah. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary. Yes, Ma'am Helen. Balik Baguio po tayo. Tawagin naman po natin si Dave Leproso ng GMA 7. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito itanong ko sana kung since Baguio was a perfect example ng triage, contact tracing, marireplicate po kayo sa major cities, if ever. Tapos may availability of funds regarding a triage this big. Ang alam ko po, yan ang dahilan kung bakit pinahiram ng Baguio si Mayor Magaling sa buong Pilipinas. Para iparating po kung ano yung naging best practice ng Baguio pagdating sa contact tracing. At alam niyo po, parang rockstar ngayon si Mayor Magalong all over the Philippines. Lahat ng mayor humihingi po ng training kay Mayor Magalong. Ang akin lang po, nagpapasalamat po kami sa mga mamamayan ng Baguio dahil pinahiram niyo po ang inyong napakagaling na alkalde sa buong bayang Pilipinas. At ito naman po ay habang meron tayong COVID. Maraming salamat po sa mga taga Baguio at kay Mayor Magalong. Sir, ganito rin ba kalaki yung pwedeng i-replicate sa mga ibang, like major cities? A system like this? Ay naku po, ako narinig ko sa sariling dalawang tenga ko, yung aking mayor sa Quezon City naman, si Joy Belmonte, sabi niya, hanggang narinig ko si Mayor Magalong, hindi ko alam, ganun pala dapat gawin ang contact tracing. So talaga pong tinitingala ng buong Pilipinas yung ginawang tracing dito po sa Baguio ni Mayor Magalong. Feasible pa kaya siya sa ibang... Feasible Mayor. po dahil pinatutupad na po ng mga iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Pero siguro si Mayor Magalong, feasible ba ho? Marireplicate ba ho sa ibang lugar ng Pilipinas itong ginawa natin sa Baguio? Alam nyo, maraming local government sa Baguio ang maganda ang kanilang mga best practices. Hindi nga lang na-highlight. No? So, we are here to mentor them. We are here to, anytime na kailangan ho nila yung aming tulong, nandito naman ho kami para nandito naman ho yung buong NTF. At napakabilis po namin umaksyon. Lalo-lalo na po sa side ng testing. Sa side po ng 4 na pillars na yan, napakabilis ho. Si Secretary Galvez, just amazing, hindi na natutulog. Tumataas na nga ho yung BP niya. Magkasama ho kami kahapon na halos every 2 hours binibp siya. Si Sec Vince, naku Diyos ko,
Walang kapaguran yan. Maski na kababuan, gusto na naman magpa-meeting kinabukasan. Ano? Tapos, if you want anyone to make a difference and you want something to happen, yan, si Secretary Vince, believe me. That guy is amazing. And so, everyone is, towing the line. Lahat ho kami gumagalaw talaga para makatulong ho sa iba't ibang mga local government. As I've said, marami po tayong local government na may magaganda pong best practices pagdating po sa COVID-19. Maraming salamat. Okay, balik tayo kay Yusek Roque, please. Okay, Secretary, katanungan mula kay Creseline Katarong ng SMNI DZAR 1026 Sunshine Radio. Ipinanawagan po ni One Pacman Party List Representative Eric Pineda ang pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan upang mabigyan ng sapat na kita ang mga driver ng pampublikong transportasyon dahil sa limitado lamang ang pinapayagan daw pong makasakay na pasahero. Ikukonsidera po ba ito ng Malacanang? Well, antayin po muna natin kasi ang ginawa nating strategiya sa Bayanihan 2, magbibigay po tayo ng subsidy sa mga operators at drivers ng pampublikong transportasyon. Ninanais po natin na at least mag-break even sila despite the 1 meter distancing rule at bigyan pa ng kakaunting tubo, more or less 20%. So tignan mo po muna natin kung ito po'y gagana. Second question po ni Creseline Katarong, ano daw po ang masasabi nyo sa suggestion ni Senator Amy Marcos sa Bureau of Customs na ipamigay na lamang ng ahensya ang mga cellphone, laptop o tablet na kanilang nakumpiska para sa mga mahihirap na estudyante kaysa wasakin daw po ito o isubasta? Tingin ko po magandang suggestion yan, pero ang presidente po hindi nagma-micromanage. Hinahayaan po natin yan sa Bureau of Customs. At kung hindi po ako nagkakamali, meron din kasing batas na nagsasabi kung paano po i-dispose ng customs yung mga nahuling mga smuggled articles. No? Ang isang konsiderasyon po kasi kung hindi siya sisirain, baka magkaroon ng paraan yung smuggler na mabawi muli yung kanyang smuggled items. No? Pero sa panahon naman po ng pandemya, lahat naman po pwedeng i-considera at pag-isipan. So, but I think it's a good idea coming from Senator Amy Marcos. Yes, punta naman po tayo kay Joseph Morong, GMA7. Yes, punta naman po tayo kay Joseph Morong, GMA7. Good morning, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Vince, Mayor Magalang. Sir, question ko muna para sa inyo po. Sir, yung ban, no, yung pagsasara ng mga cemetery nationwide. Joseph, super garbled ka. On the peak period, no, October 29 to November 4. And for soundbite purposes. Nako, babalikan ka namin, Joseph, no? Joseph, babalikan ka namin. Hindi namin maintindihan. Kay Helen ulit, please. Balik Baguio, ngayon naman po mula sa Manila Bulletin, JJ Landingin. Yes, JJ. Magandang hapon po. Kay Secretary Vince or Secretary Harry, sir, can you tell us your experience when you arrived here, when you went undergo the triage of Baguio? Ang bilis-bilis po. Pero ngayon ko lang po nakita ito dahil palagi kami sa teachers camp. Now, meron din pong triage doon mismo sa Marcos Highway, no? Pero kahapon po doon po sa teachers camp, no? So wala naman pong problema. Ang problema lang minsan one time matagal doon sa papasok sa Marcos Highway dahil ang daming nakapila. Yun lang po, no? Pero mula po nung nagkaroon tayo ng triage, parang wala na yung ganung pila dahil pinapupunta na sa triage area eh. Tapos ang importante lang po doon sa mga pupunta sa Baguio, kailangan isubmit nyo po yung mga dokumento ninyo online. Pag nasubmit naman po nyo yung online, nandun na yung pangalan ninyo. So triage na lang talaga ang gagawin sa inyo. No? So
Dahil lang isusumite naman po dyan yung medical certificate at kasama yung resulta ng inyong PCR test o ngayon antigen test. Tapos yung inyong COVID travel pass. Yun po yung usual na requirement na sinusumite. Pero ang classification ko po, returning resident. So ang procedure po, although may triage pa rin, meron naman tinatawagan na sa opisina ng triage, no? Si Ma'am Victoria. Hi Ma'am Victoria, maraming salamat at hindi ka napapagod sa akin. Napafacilitate na po yung triage requirement sa mga returning residents dito sa Baguio. Alam mo, no, tama si Spokesperson, no? Dahil tourism bubble ang gusto nating i-create at i-pilot sa Baguio, napaka-importante nung convenience para sa turista. No, napaka-importante ng experience ng ating mga domestic tourists. At part sa experience na yan ay dapat mabilis, dapat hassle-free, no, walang very clear yung gagawin, hindi magulo, no, at walang ang importante lalo na sa COVID, yung wala siyang masyadong risk para dun sa turista. Napakaganda nung sa Baguio dahil unang-una, fully automated siya. Bago ka umakyat, kailangan mong mag-register online, i-upload mo na yung iyong medical certificate, yung iyong PCR test or antigen test result, at gagawin mo na rin doon kung saan hotel ka, etc. No? So, pagdating mo dito, napakadali. No, kanina, pagdating ko dito, binigay ko lang yung aking QR code dahil gumagamit na ng teknolohiya si Mayor Benji, yung QR code. Wala akong sinusulat, wala akong finifill up, hindi ako maawak ng ballpen, no, ng papel. Papakita ko lang yung cellphone ko, nandun yung QR code ko, isa scan, at lalabas na doon, tatanungin ka na, ikaw po ba ay si Vince Dizon? Ikaw ba ay titira dito? Ito po, kailan ba nagpa-test? Ikaw ba ay nauubo? May lagnat ka ba? Etc. Napakabilis po, napakadali. At tingin ko po, yun po ang napaka-importante, no, na matutunan ng lahat ng ating mga LGU, lalo na yung ating mga tourist destinations. Yung easy, fast, and clear, and guided customer experience, no? Na walang hassle, walang kahirap-hirap at napakabilis. So, congratulations po kay Mayor Benji at sa City of Baguio. It's really a fantastic system na magagawa po dito. Thank you. Oo nga po, I'd like to thank Mayor kasi yung QR code, pag-upload mo, lumalabas na ngayon. It only happened, I think, the past 2 weeks kasi palagi naman ako umuwi dito. So, but the past 2 weeks, labas na kaagad yung QR code. Dati talagang nasa Baguio ka na, wala pa yung QR code. Pero ngayon, I don't know what they did, but it's working. And thank you very much po because it made travel a lot smoother. Follow-up lang, sir. Sir, maliban po doon sa nauna yung nabanggit, gusto ko na po malaman kung meron kayong mga nakita o napansin na bagi doon sa ginagawa ng Baguio or hassle na kailangan tuunan ng pansin ng Baguio. Kung meron bang kayong napansin na kailangan pang i-tweak sa ini-implement ng Baguio ngayon? Nawala na po kasi yung time na mahaba yung pila, siguro that's about a month and a half ago, no? And that was before, I guess, yung mga dokumento, ina-upload na lang talaga lahat. So since you automated, it's been streamlined. Last, sa inyo po. Una ako, no, like I said, para sa akin, halos perfecto yung sistema, no, na dinanas ko kanina. Siguro lang, alam nyo naman, pagka dumami ang tao, nagbabago yan. No? So, pero I think with the system put in place, kahit na mas madami pang tao ang dadating, no, kayang-kayang i-manage ng isang triage center tulad nito. No? Dahil nga, sabi nyo, napakalaki, napaka-efficient ng system. So, yun nga ang magiging challenge dyan pag dumami, pero tingin ko kayang-kaya po ng Baguio. Vince, we would like to know kung kailan po lalabas yung protocol dun sa usage ng antigen. Kaya po ang actual ng Inihintay po natin, no? Inihintay po natin sa ating Department of Health. Meron na pong initial, pero ito po ata ay pang-pilot pa lang, no, Secretary, no? Yung ginabas ng DOH. This is really for pilot. Pero sana magkaroon na tayo ng no? Anyway, makikita naman natin ang protokolyo sa ibang bansa na gumagamit na nito. So, tingin ko naman kung
gagamitin natin yung best practices, hindi tayo magkakamali. Marami pong salamat. Okay, Joseph Morong, please. Good afternoon. Naririnig niyo na po? Better, better. Yes, sir. Batiin din natin si Secretary Honasan. Sir, sa question sa cemeteries, sir, yun lang basis for the period, October 29 to November 4. Bakit po yun yung period? At elaboration lang, sir, sa rationale, baka yung kasi mga kababayan natin malungkot na medyo matagal yung panahon na hindi pwedeng bumisita sa mga sementeryo. Well, ang rational po talaga para maiwasan yung pagtitipon-tipon na nakagawian na natin tuwing undas. No? Alam niyo, ako po mismo, personal, ay nalulungkot na bukod kasi dun sa mga panahon na ako'y nag-aral sa ibang bansa, kapag ako'y nasa Pilipinas, sigurado po yan pagdating ng undas, nasa sementeryo. No? At itong pong karanasan ko, karanasan naman ng buong bayan. No? Pero ito naman po habang meron lamang pandemic at alam naman po natin na ang gustong-gusto ng COVID-19 ay yung pagtitipon-tipon. Kaya lang po, yan ang dahilan po kung bakit minabuti ng IATF na ipagbawal muna yung pagpunta sa sementeryo mula lang namang 29 October hanggang 4 November. Pero inaasahan ang mga Pilipino dahil tumutupad sa kanilang obligasyon sa kanilang mga mahal sa buhay ay pupunta bago po mag-29 o after na 4 ng November. Kaya nga po nagkaroon din tayo ng guidelines na hanggang 30% lang po ang dapat na makapasok sa mga sementeryo natin. No? During the period before the 29th of October and after November 4. Yes, sir. Sir, my second question is about the healthcare workers ban. Si Secretary Bello was in Laging Handa kanina, and then he said it's up for the President's decision, no, or approval. Yung coverage ay August 31. Sir, clarification, will the President have his decision on the healthcare workers ban on Monday when he meets with the IATF? And also, sir, last time, di ba yung March 8, ang DID yata is interpreting it to mean na lahat dapat may visa on March 9, nung time na yon. So sir, first decision ng Presidente. Yung second, kailangan ba to sir perfected contract o lahat kompleto including visa on or before August 31st? Ang pagkakaintindi ko, lahat na po kompleto. Kumbaga, nagkagastos na sa lahat, hindi lang makaalis because of the deployment ban. So I can promise you, Joseph, na ako na talaga mismo ang magtatanong kay Presidente kung wala po sa pagpupulong si Secretary Bello. Nangako naman po ako kay Secretary Bello na come what may, I will bring the matter up to the President this coming Monday. And decision on Monday? I think so naman. Pag biniringan po naman kay Presidente, may action naman siya kaagad Sir, last question na lang. Sir, yung sa China, what is the Philippines doing to capitalize on that 2016 award favoring our country? Ano mo, wala ka lang dapat gawin dyan. Kasi nandun na yun. Yun na yung pruweba na tayo ang sinabi ng UN, Tribunal for the Law of the Sea, ang merong economic rights doon sa lugar kung saan tinayo ang mga artificial islands at tayong nakinabang doon sa desisyon na walang legal na basihan yung historic claims to water ng China. Yun na yun. In international law, that is the evidence of the existence of a customary norm. The decision itself, you need not do anything else. All right, sir, thank you for your time. Regards sa lang Secretary Vince and Mayor Joseph. Magal. Thank you. Thank you for your time. Regards sa lang Secretary Vince and Mayor Magal. Okay. Secretary Roque, ang question mula po kay Heidi Sampang ng DZAS. Siya rin po ang ating birthday girl ngayon. Happy birthday, Heidi. Ang question po niya, may direktiba po ba ang Malacanang? Opo. Ang question po niya, may direktiba po ba ang Malacanang para dun sa late na
pasweldo ng DOH sa mga kinuhang emergency encoders ng Health Department? Well, nang huling lumabas po yung issue na yan, ang alam ko po na gumawa ng hakbang para mabayaran na po yan. No? So, kaklaruhin ko po kung meron na namang late sweldo mga encoders. Pero linabas ko po yan kay Secretary Duque at noong mga panahon na yon, inassure naman niya ako na na-release na yung mga sweldong yan. Pagbibigay ko po alam ko uli kay Secretary Duque na may ganitong reklamo na naman. Okay, salamat po, Secretary Roque. Okay, punta naman tayo sa local media ba? Wala na. Pia Ranada. Pia Ranada, please. Hi, Sec. Good afternoon. Sir, just on the GSP Plus, sir, you mentioned earlier that parang we can't do anything if the EU decides to revoke these perks. But that's not exactly true. It's within the power of the Philippine government to prevent the revocation of these perks. So, sir, my question is, what will the Duterte administration do to ensure that this does not happen? Will we, for example, seek a meeting with the EU? What efforts will we exert so that our businessmen, our Philippine products won't suffer from this plan of this possible revocation? Alam mo, Pia, tama na siguro yung issue na yan. Kung gusto nilang dagdagan ang pahirap ng sambayan ng Pilipino sa panahon ng pandemya, so be it. We will accept that as history repeating itself. Tama na yung mga diskusyon na yan. Gawin nilang gusto nilang gawin. Sa mga panahon nito, if they want to implement it, go ahead. So you're not going to do anything. You're just going to let They will be the Philippine businesses biggest suffer from contributor to the violation of right to life of the decisions Filipinos. to Ganun ignore na yun. human rights abuses. Paulit-ulit kasi, sinasabi nila, human rights violations, sinasabi natin, bukas sa mga hukuman, ayaw naman nilang maniwala, nandito naman, pwede naman silang pumunta rito, ang tingin nila, mukha tayong Somalia na field government, wala. I'm sorry, I'm being very undiplomatic in my answer, pero what else can I say? At the time of pandemic, they're threatening us. Sos Mariosep, what else do we lose? But sir, yun na nga eh. They're actually saying if our systems are working as you claim, then why not let their investigative bodies come here and actually probe, open the books so that they can actually make an independent assessment of our situation? Sagot ko. Europe, go ahead. At the time of pandemic, the whole world will pay tribute to you. So sir, Ganun na lang. when will the government allow EU investigators to come here and look at all of the documents related to the drug war to press freedom? Hindi po. Wala. Wala po. Ang ating demokrasya ay nakikita ng lahat. Pero hindi po tayo makukuha ng pananakot sa panahon ng pandemya. Dahil we have hit rock bottom. Kasi that shows that you're hiding something, sir. Why not just open the book? Ewan ko ba? Anong tanong, Pia? Sinagot na kita. Yes, sir, yun nga. Why are we not opening our drug war books and our documents and our investigative bodies to the investigations of other bodies? Everything is a matter of public knowledge. We have real numbers. Wala kaming tinatago. So, hindi ko maintindihan kung ano yung tanong mo. Okay, thank you. Miss Helen, one more from the local media, please. Yes, sir. Balik Baguio, we have from Bombo Radio, Charles Limon. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Secretary Harry Roque po, matanong ko lang po, October 5 is fast approaching. Kumusta na po yung paghahanda natin for blended learning po sa October 5 po? And may karagdagan pa po ba tayong anunsyo for opening po ng mga pasukan? I have weekly meetings with Secretary Briones, no? And they were already ready in August when they thought they would open in August 28, if I'm not mistaken. They're even more ready now.
Okay po. And panghuli na lang po na katanungan kay Mayor Benjamin Magalong. Isa pong professor dito sa UP Baguio nagsabi na the COVID measures dito po sa Baguio is under control. But looking into the data ng COVID-19 dito sa syudad ng Baguio, I think may nagtatanong po kasi, are we on the third surge now since we are done with the second wave po? Kasi nakita natin sa graph, may spike ulit po. Okay, I just would like to clarify. Nasa second wave pa rin tayo. No? Pero at least na-manage natin. And the good news is we have a third party that is actually managing our data analytics. We're working closely with the University of the Philippines para maging credible. And then themselves mentioned during our last meeting of the local IATF that our situation is very, very manageable. No? And we continue to, implement yung mga measures natin, and people are cooperating. One thing about the city of Baguio is that people are very cooperative, madaling sumunod, disiplinado, merong tinatawag tayong responsible behavior, and what else can I ask? Malaki na yung bagay yung pakikipag-ugnayan at pakikitulong ng ating mga kababayan dito sa siyudad ng Baguio. So yung spike po at the August po, effective contact tracing lang po yun, hindi po yun third wave. Yes, if you will be surprised, sana makita mo yung data, no? Like for example, karamihan kasi every patient na alam natin kung is this a result of contact tracing, is this a result of expanded testing. And you'll find out na pag tinignan mo lahat yung data na pumasok sa atin and you apply the different analytical tools, magugulat ka na lang na napakataas nung percentage nung expanded testing at result of contact tracing. Lumalabas ng almost 70+%, 73, 78, ganun, doon nagre-range, doon nag-o-oscillate yung number na yon. So, as I've said, what is important is we're very proactive. We continue to test. We continue to increase our contact tracing efficiency ratio. We have a good number of isolation facilities. We have good doctors. We have good health workers. We are in a good situation right now. Thank you po. Bago tayo magpatuloy o magpaalam, baka na naman maiba na naman ang interpretasyon ng sinabi ko. Nung sinabi ko pong rock bottom, we have hit the rock bottom by way of our economy dahil sa COVID-19. Kung gusto pang magdagdag ng pahirap ng mga Europeans at ikaliligaya nila, go ahead. Okay, mukhang wala na tayong tanong ngayon. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Si General Mayor Benjamin Magalong, Secretary Vince B. Dizon. Maraming salamat sa local media. Ma'am Helen, thank you very much. At siyempre po, maraming salamat kay Yusek Roque at mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Dahil wala na pong tanong, magpapaalam na po kami sa ngalan po ni Rodrigo Roa Duterte. Ito pong ang inyong spokes Harry Roque nagsasabi, maraming salamat Baguio for the tracing system and for the services of Mayor Benjamin Magalong. At hanggang sa muling press briefing natin sa Lunes, please stay safe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas.
Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na